Matthew chapter 25 verse 46. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Magandang araw, ang tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang hell o impyerno. At ako na pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Acampay. Hell is the expression of God's perfect justice. Ibig sabihin po, may hatol na ibinibigay po ang ating Panginoon Diyos base po sa ating mga puso o base po sa ating mga gawa. Ito po yung kagaya ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan na white judgment, white throne judgment, ganun, something like that. At kung wala pong impyerno, para bang sinasabi natin na baliwala lang yung kasalanan, na okay lang yung gumawa ng masama, ganun po. Pero dahil makatarungan po yung ating Panginoon Diyos, kailangan may kabayaran yung kasamaan. Kaya yung impyerno po ay hindi kabaligtaran ng pagmamahal niya, kundi pagbabahagi po ng kanyang pagiging patas o pagiging just. Yung kabutihan po ay ginagantiwalaan at yung kasamaan po ay may kaparusahan. And sa amin po mga criminology or sa mga military, yan ay tinatawag na merits and demerits. Merits is rewarding some cadets or some certain person when he achieve something good that affect in the organization positively, but demerits is vice versa. It will affect the certain person that commit something thing that will affect the organization negatively. So parang ganun po nag-work o ganun yung parang explanation. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang turuan ni Pastor Russell Acampay, hell is real and eternal, prepared for the devil. Hindi talaga para sa tao yung impyerno sa simula pa lamang. Pero kung pipiliin po yung ng tao na sundan yung kasamaan, sundan si Satanas, siya rin po ay magpapabilang dun sa parehong kapalaran na kinaharap ni Satanas, which is sa impyerno. Hindi katang-isip o hindi guni-guni lamang yung impyerno. Ito po ay isang tunay na lugar at estado ng pagdurusa at paghiwalay sa ating Panginoon Diyos. Meron akong explanation dito eh. Isipin natin, ngayong nasa presensya na tayo ng ating Panginoon Diyos, syempre lahat ng grace, lahat ng pagpapala, lahat ng blessings na mula sa Kanya ay nare-receive natin. Pag naputol po tayo, kasi nga po, diba, yung ating Panginoon Diyos yung source ng blessings, yung pagpapala, yung grace. At kapag yun ay naputol lahat, isipin mo sa ating palamang ngayon na mga tao, kung wala yung pagpapala, paano tayo makakahinga? Kung wala ang pagpapala, ano yung creation ng ating Panginoon Diyos? Paano natin yun makakamtan? Paano natin yun nararamdaman o mararanasan kung wala ang ating Panginoon Diyos? Ganun po yung impyerno. Yung impyerno po is separation from our God's love, o separation po sa pagmamahal at sa grace ng ating Panginoon Diyos. Kung wala po ang pagmamahal at yung grace, yung presence ng ating Panginoon Diyos, syempre mamamatay tayo o magdurusa tayo. Walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusa yung kakaharapin natin. Kung yung gantimpala po ng mga matuwid ay eternal life o salvation o buhay po na walang hanggan, ang kaparusahan naman po sa impyerno ay eternal punishment. Kaya parehong totoo po, parehong walang hanggan, pero iba yung magiging yung parang magiging reward or outcome. Kasi yung outcome ng eternal life is syempre buhay na walang hanggan, yung walang sakit, yung walang kapighatian, yung walang kamatayan. And sa eternal punishment naman po ng hell o ng impyerno ay walang hanggang sakit, walang hanggang sakit, walang hanggang kamatayan, at walang hanggang pagdurusa. Diba? Vice versa, kasi nga po sa eternal life, yun nga, walang kamatayan, walang sakit, walang pagdurusa. Sa eternal punishment, walang hanggan na
pasakit, walang hanggang pagdurusa, at walang hanggang kamatayan. Isipin po natin ito, no? Magpasok nga lang tayo ng saglit lang, mga 1 or 2 seconds dun sa apoy, napakasakit na. Paano pa kaya kapag sorry sa background, dahil may mga nagda-drag race na naman kasi alauna ng umaga, so expect natin ayun, mabalik tayo, no? Isipin natin, mapasok nga lang tayo ng 1 to 2 seconds dun sa apoy, napakasakit na. O kapag lumagpas ng 2 seconds, naging 3 to 5 seconds, napakasakit na. Sorry sa background kasi yung kapatid ko nasa kabilang kwarto, and ayun, mabalik tayo. Isipin mo, mapasok ka ng ganun. Kapag yung pasong yun ay medyo malala, tumagal ng 6 to 10 seconds, ganun, syempre magli-leave na yun ng sugat, at yung sugat na yun parang mamumuo ng tubig, and yung tubig eventually magiging sugat, and doon pa nga lang masakit na. Paano pa kaya sa walang hanggang kamatayan, walang hanggang pagdurusan, diba? Parang araw-araw kang, oras-oras, kada segundo kang sinusunog. Ganun po yung impyerno. Kaya matakot po tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Habang maaga, faith and repentance, yun po yung gawin natin. Itanim po natin sa mga utak natin, sa mga puso natin, na magkaroon tayo ng tiwala na nabuhay, namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon Diyos para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Dahil yun lamang po ang susi ng ating kaligtasan, o para makamit yung ating salvation. Kagaya nga pa na sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father except through me. Siya lang po, o ang ating Panginoong Diyos lang po, ang ating Panginoong Kristo lang yung daan para makalaya tayo doon sa eternal punishment, o yung walang hanggang kapighatian, walang hanggang pagdurusa, etc. So ayun, medyo maingay yung background natin, yung mga alaga ng kapitbahay, yung mga alaga naming aso, yung motor sa background, then etc. Yung mga kasama natin sa bahay ay medyo maingay, and so please bear with me, guys. Ngayon pa lamang nangihina ako ng pawanhin sa mga ingay sa paligid. So mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko lang po sa mga doktorado ni Pastor Russell Ocampo ay, hell is for those who choose to reject God. Binigyan po tayo ng free will na ating Panginoon Diyos. Sa una pa lamang, yun na yung greatest gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos, yung free will. And dun po sa free will na yun, meron tayong kakayahan na piliin siya o i-reject siya. Yung mga isinumpa po ay hindi dahil hindi nila alam kung ano yung tama sa mali, kundi dahil pinili po nilang huwag tumugon sa pangangailangan ng iba. Isang ebidensyang kanilang paglayo sa tunay na kalooban nating Panginoon Diyos. May will sila na sumunod, may will sila na manampalataya, may will sila na maniwala, pero sa kabila ng sobrang daming testimonies, sobrang daming pakatotoo na tunay at totoo ang ating Panginoon Diyos, at sa ating Panginoon sa Kristo lang tayo nakakuha ng kaligtasan, o siya lang ang way for salvation, o ang ating Panginoon sa Kristo lang ang daan sa kaligtasan, ay hindi pa rin sila naniniwala. Lahat ay nasa Biblia na. Ang gagawin na lang nila, babasahin na lang nila. Kung tinatamad silang magbasa, marami sa mga platforms, pero mag-ingat tayo sa mga social medias, no? Kasi maraming mga bulaang propeta doon, and marami silang kinakalat na katuroang mali. So kahit na nakikinig tayo sa online, kailangan natin na mag-research in our own. So ayun na nga, maraming mga ganun. Kung tinatamad tayo magbasa ng Biblia, pwede naman tayong mag-search online, mag-search ng video sa YouTube about sa salvation, about sa gospel. Pero sa kabila ng ganun, tinatanggihan pa nila. So ayun nga po, yun na po yung naging ebidensya ng kanilang paglayo sa tunay na kalooban ng ating Panginoon Diyos. Yung
impyerno po ay hindi basta-bastang parusang ibinigsak sa mga tao, kundi ito po ay piniling direksyon ng buhay ng mga taong patuloy na umiiwas sa ating Panginoong Diyos. Gusto ng ating Panginoong Diyos na lahat ay maligtas, pero kung yung tao po ay patuloy na tumatanggi sa Kanya hanggang sa huli, igagalang po natin Panginoon Diyos yung kanilang desisyon na lumayo sa Kanya, na huwag manampalataya sa Kanya, etc. etc. Sa dulo po, ang impyerno ay resulta ng isang buhay na piniling mabuhay na walang Diyos. Ito po ay desisyon o free will ng isang tao. Pinili lang mabuhay na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pinili nilang mabuhay ng walang pananampalataya. Pinili nilang mabuhay ng hindi kinikilala ang ating Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Kristo bilang tagapagligtas. So, nasa kanila na po yun. Wala na sisisihan sa rapture o sa araw ng paghuhukom o sa day of the judgment, dahil kasi Christian, nagawa naman na natin yung ating mga mission o yung Great Commission, baptizing all the nation. And kapag nagawa na natin yun and sila ay hindi pa rin na dun, nasa free will nila yan. Sila na yung may dun. So nagtanim na tayo ng binhi sa kanila, tinaniman na natin sila ng binhi. Ating Panginoon Diyos na ang bahalang magpalago noon sa kanilang mga puso. Kapag sila ay nagmatigas pa, sila ay hindi pa rin naniniwala o wala pa rin pananampalataya, nasa sa kanila na yun. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.